Mga kwento ni Felmo. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Alan. Nakatira dito sa Abuyog, Leyte. Isa ako sa naniniwala sa mga karanasang ipinapadala ng inyong mga sender tungkol sa mga kababalagan. Lalong-lalo na sa mga kwentong aswang. Maging ako man ay nakaranas na rin ng ganoong kababalagan na magpasa hanggang ngayon ay bumabalik sa aking isipan. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Uumpisan ko na ang pagbabahagi ng aking karanasan. Dekada 80 nang maranasan ko ang kababalagang ito. Ng mga panahong yon sa pagkakatanda ko ay nasa edad 20 anyos ako. Ipapaliwanag ko lamang kung anong itsura ng dati naming tirahan. Nasa liblib na sityo na kami naninirahan at yari lamang sa amakan ng dingding at ang bubungan naman ay gawa sa pawid. May silong rin kami na sa tansya ko ay nasa isang dipa ang taas. Doon namin nilalagay ang mga panggatong na makukuha sa kakahuyan. Kumbaga, ginawang tambakan ng mga kagamitan at iba pang mga hindi na kakailanganin ang silong ng bahay na yon. May kalayuan rin kami sa mga kapitbahay. Sa kadahilan ng pinapatira lamang kami ng may-ari ng lupa sa liblib na sityong yon. Ang nais kasi ng may-ari ay may magbabantay sa lupang kanyang nabili habang hindi pa pinapataniman. Sakto namang matalik na kaibigan ni tatay ang nakabili at nabalitaan itong naghahanap kami ng malilipatan dahil pinapaalis na kami ng may-ari ng bahay na tinitirahan namin noon. Kung kaya't ito na mismo ang nag-alok sa aking ama. Sinabi ng kaibigan ni tatay na pwede magpatayo ng bahay ang aking ama sa lupang nabili niya. Nagpasalamat naman si tatay sa kanyang kaibigan at nagsabing makikitira lamang kami hanggang sa makaipon. Pangako ng aking ama, kapag nakakaipon na siya ng pera, ay maghahanap siya ng murang lupa at bibili niya yun para may permanenteng matitirahan na umano kami. Isa pa, nakakahiya umano sa kaibigan niya. Nagwika naman ang kanyang kaibigan noon na wag niya raw munang isipin ang mga bagay na yon hanggat kailan gustuin ng aking amang tumira sa lupang pagmamay-ari niya ay walang magiging problema. Wag umano siyang mahihiya dahil may pinagsamahan naman sila magkaibigan. Basta paring Bert, bantayan mo lang itong lupa ko at ako na yung bahala sa pamilya mo. Ikaw yung gagawin kong katiwala dito para naman makatulong ako sa iyo at sa pamilya mo kahit papano. Rinig kong wika ng kumpare ng aking ama. Walang problema, bay. Ako na yung bahala dito magbantay. Tugon naman ni tatay. Matapos makapag-usap ng aking ama at ang kanyang kaibigan, ay may binigay itong isang sakong bigas at may ulam ring binigay at paunang sahod para sa pagbabantay. Nagpasalamat ang aking ama bago ito umalis. Nakakaangat sa buhay ang kaibigan ni tatay dahil nakapag-abroad ito. At sa ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa, ay nakakapag-ipon-ipon ito. At yun ang ginamit na panimula ng hanap buhay. Madiskarte rin kasi ang asawa ni Mang Lando. Dahil kahit nasa abroad ang kaibigan ni tatay, ay inilalaan ng asawa nito sa negosyo ang perang pinapadala. Kung kaya't noong umuwi na si Mang Lando, ay may naipon silang pera. At yun ang binili ng lupa. Hinikayat rin ako ni Mang Lando na mag-abroad para matulungan ko ang mga magulang ko. Siya daw umano ang bahala sa gastusin at ibabalik ko na lamang yun sa kanya kapag nakapagtrabaho na ako sa abroad. Hindi ko tinanggihan ang alok ng kaibigan ni tatay. Pagkakataon ko na kasi yun para ako naman ang makatulong sa mga magulang ko. Habang nag-aasikaso nga ako ng mga dokumento ay tinutulungan ko ang aking ama sa paglilinis ng lupang nabili ni Mang Lando. Inunti-unti naming nililinisan ang lupain ng kanyang kaibigan
habang ang aking ina naman ay nagtatanim ng mga gulay sa gilid ng bahay namin at iba pang mga pananim. Nang sa ganun raw ay may mapagkukunan kami ng ulam sa pang-araw-araw. Para naman kahit papano ay makakatipid-tipid kami at makaipon kaagad si tatay ng pera. Hayaan niyo po tay, kapag nakapag-abroad na ako, titigil na kayo sa pagtatrabaho ni nanay. Bibili ako ng lupa, doon tayo magpapatay ng bahay. Ako na po yung bahala sa inyo. Minsang wika ko sa aking ama na maghapunan kami. Nalata ko kasi sa itsura ni tatay ang pagod na nararamdaman. Sinabihan ko siyang magdahan-dahan lang sa pagtatrabaho dahil baka bumalik na naman ang sakit niya sa baga. Sinabi naman ni tatay na nahihiya raw siya sa kaibigan niya kung pabara-barat magpabanjing-banjing siyang magtrabaho. Libre na nga kami sa pagkain at may sahod pa siya tuwing katapusan ng buwan. Kinararapat lamang umano na tapatan niya ang kabutihang loob ng kanyang kaibigan. Ako na po yung bahalang maglinis tay, kaya kaya ko naman po eh. Huwag kayo masyadong magbuhat ng mga mabibigat dahil baka mamaya babalik na naman yung sakit nyo. Mas lalong po tayo mahirapan, di ba? Ibis na makaipon ka, mapapagastos ka pa. Paliwanag ko. Umiti naman siya. Tumangot nagwikang, hayaan ko raw para hindi na ako mag-alala ay maghihinay-hinay na lamang siya sa pagtatrabaho. Sa paglipas ng mga araw ay napapansin kong ilag ang mga taong magawi sa bahay namin. Kapag pumupunta rin ako ng talipapa, ay may naririnig akong haka-hakang meron umanong aswang sa sityo na yon. Nung una, hindi ko na muna pinapansin ang mga naririnig kong usap-usapan. Pero hindi kalaunan ay narinig kong nagsabi ang isa sa mga tendera sa talipapa na yung bagong lipat na magpamilya umano sa sityo namin ang siyang napapabalitang aswang. Simula raw kasi nang dumating ang magpamilya ay nagsisimula na rin ang mga kababalaghang nangyayari nun. Saglit kong itinigil ang pagpili ng bibilhin. Tiningnan ng ale. Nagsabing may haka-hakang aswang ang magpamilyang bagong lipat. Nakita kong napakunot noo ang matandang tindera at nagsabing ano ba raw ang pinagsasasabi ng ale. Mamaya ay may makarinig pa at makarating sa magpamilyang sinasabi nitong aswang. Mayari pa umano ito. Totoo ang sinasabi ko, Aling Delia. Aswang talaga magpamilyang yon. Pangungumbinsi pang wika ng ale. Tinanong naman siya ng matanda kung paano niya nasabing aswang ang mga yon. Nakita niya na ba itong nagpalit ng anyo? Ay naman sa ali ay hindi pero iniiwasan umano sila ng mga kasityo nila. Dahil ang sabi ng isang nagngangalang Manong Densyo, minsan na raw niya umanong nakitang kumakain ng karneng hilaw ang padre de pamilya sa may kakahuyan. Sumagot naman ng matanda na kung sinong Densyo yung tinutukoy niya. Yung matandang nakatira ba daw sa may paanan ng kakahuyan. Yung matandang yun ang bantog na aswang sa lugar. Parang hindi niya naman umano kilala ang damuhong Densyo na yon. Sinabi naman ng ali na oo't bantog si Mang Densyo na aswang. Pero ni isa sa mga taga-sityo ay walang nakakapagpatunay na aswang ito. Sinaway ng matanda ang ale at sinabihang magdahan-dahan sa pagsasalita dahil baka mabaliktad pa ito sa oras na makarating sa magpamilya ang sinasabi niya. Saglit akong napapaisip kung sino ang magpamilyang tinutukoy ng ale. Dahil sa pagkakaalam ko, ay wala namang ibang magpamilya ang bagong lipat sa sityo na yon, kundi kami lang. Pambihira talaga. Sarap lagyan ng sili yung bunganga ng babaeng yon. Pagbintangan ba naman kami mga aswang? Wika ko sa isipan ko at hindi inaalis ang tingin sa ale. Iho, bibili ka ba o hindi? Kung hindi ka bibili, tumabi-tabi ka riyan dahil nakaharang ka sa ibang mga namimili. Untag na wika sa akin ng tendera.
Kanina pa pala ito sa harapan ko at nagtatanong kung ano ang bibilin ko. Kaagad na inabot ko sa tindera ang karning napili ko at binayaran na. Pagkatapos ay umuwi na ako sa bahay noon. Nang makarating ako sa bahay ay tinanong ko ang aking ina kung may nasasagap na siyang balita sa labas ng bahay. Ayon sa kanya ay wala naman umano. Tinanong niya ako kung may nababalitaan ba ako sa labas ng bahay. Diretsahan kong sinabi sa aking ina ang tungkol sa narinig kong may aswang raw na namiminsala sa sityo nitong mga nakaraan lang. Sunod-sunod umano na nagkamatayan ng mga alagang hayop na mga kasityo sa hindi malamang dahilan. Basta't nakikita na lamang ng mga itong nakabulagta sa lupa ang alagang hayop. Wakwak ang tiyan. Wala nang laman loob. Ang iba pang hayop ay natagpuan sa may kakahuyang wala ng buhay. Delikado na talaga ang panahon ngayon. Kaya kayo mga anak ay mag-iingat kayo palagi. Baka mamaya ay naririyan lamang ang aswang na sinasabit nila't naghihintay lamang ng pagkakataong makapangbiktima. Pag-aalalang wika ng aking ina noon. Ay naku nay, alam mo ba kung sino yung pinag-iinala nilang aswang? Tinanong naman ako ni nanay kung sino. Napahinga muna ako ng malalim bago sinabi sa aking inang kami ang pinaghihinalaang aswang. May matandang lalaki umano ang nagpakalat sa sityong aswang kami at nakita umano nitong may kinakaing hilaw na karne ang aking ama. Bahagyang natawa si nanay at nagsabing nababaliw na raw ang matandang nagsabing aswang ang pamilya namin noon. Meron pa akong nalaman nay, tungkol sa matandang nagpakalat na aswang tayo. Wika ko sa kanya. Tinanong niya ako kung ano ang nalaman ko at tahasang sinabi ko sa aking inang matagal nang bantog na aswang ang taong nagpakalat ng balita sa sityong mga aswang kami. Yun nga lang ay walang nakakapagpatunay na totoong aswang ang matanda. Kaya puro haka-haka na lamang ang nangyayari nun. Sinabi naman ng aking ina na kung totoo mang aswang ang matandang sinasabi ng mga kasityo namin, mag-iingat na lamang raw kami. Magsiga palagi ng goma tuwing magtatakip silim. At kapag may bakanteng oras, ay kumuha umano kami ng kawayan at bagakay. Bakuran ko umano ang bahay namin nang sa ganon, ay wala nang basta-bastang nakakapasok sa loob ng bakuran maliban sa amin. Tinanong ko si nanay kung para saan ang bagakay. Bakit kailangan ko pang kumuha nun? Kukuha naman ako ng kawayan. Sinabi niya sa aking pangontra sa aswang ang bagakay. Takot ang mga aswang na lumapit dito. Dahil sa oras na masugatan sila ng bagakay ay mahirap ng pagalingin ng aswang ang sugat nito. Kahit nagamutin pa nito ng sariling laway. Kaya dapat lang na kumuha ako at wag na wag kong kaligtaan dahil wala kaming ibang pangontra sa aswang. Maliban sa asin at bawang. Sige po nay, kukuha po ako bukas. Tugon ko. Kinabukasan nga ay pumasok ako sa kakahuyan para maghanap ng kawayan at bagakay na sinasabi ng aking ina. Sa paglipas ng mga minutong paglalakad at naroroon na ako sa loob ng kakahuyan, may nasipat akong matandang lalaki. Naglalakad ito papasalubong sa akin kaya nakikita kong matalim ang pagkakatitig niya sa akin habang marahang naglalakad. Hindi ko matagalan ang presensya ng matandang yon. Kaya pinilit ko na lang na iwasan ang kanyang mga mata. At sa ibang direksyon ko ibinaling ang aking paningin. Nung papalapit na siya ay nagulat ako nang bigla siyang huminto at nagsalita. Kayo ba yung bagong lipat doon sa bagong tayong bahay sa bakanting lupa, iho? Garalgal na tanong ng matandang yon. Opo. Kami nga ho yung bagong lipat doon. Tugon ko at nginitian ng matanda. Ganun ba? Abay, medyo malapit-lapit lang pala ang bahay natin. Diyan lamang rin ako nakatira sa bungad ng kakahuyan.
Nakangising wika ng matanda. Nang mga sandaling yon, ay nakita kong parang biglang nag-iba ang mga mata niya. Naningkit ito. Naninilaw na aakalain mong may sakit na hepa. Pero noong ikinurap-kurap ko ang mga mata ko at tiningnan ulit ang matanda, normal naman ang kanyang mga mata. Hindi na yun naninilaw. Guni-guni ko lang siguro nakita ko kanina. Wika ko pa sa isipan ko. Sige o, aalis na po ako. May gagawin pa po kasi akong trabaho eh. Pagpapaalam ko sa matanda dahil nakaramdam ako ng takot nang muli kong maisip ang nakita ko kanina. Sumeryoso naman ito at nagsabing mag-iingat umano ako sa pupuntahan. Tumango lamang ako at nagmamadali na ngang maglakad palayo sa matanda. Nung medyo makalayo na ako ay saglit ko pa itong nilingon. Sa paglingon ko ay mas lalo akong kinabahan dahil nakita kong naroroon pa rin ang matanda sa kinatatayuan nito habang sinusundan ako ng tingin. Takti naman yan. Grabe naman kung makatitig yung matanda. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan. Sambit ko sa isipan ko. Napatanong kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ng mga kasityong bantog na aswang ang matanda. Kung pagbabasihan ko kasi ang itsura at katayuan ng matanda ay parang hindi naman. Bukod kasi sa uugod-ugod na purong puti na ang buhok nito at kulubot na ang balat. Napakabagal pang maglakad at may saklay ito para may aalalay sa paglalakad niya. Kaya papanong masasabing aswang ang matanda? Kayong parang isang bulati na lamang yata ang pipirma. O baka nga matalisod lang ang matanday, paniguradong hindi na yun makakabangon pat makaratay na lamang sa higaan. Kasalanan to ng alis sa palengke. Dahil sa mga sinasabi niya, pati sarili ko natakot na. Iiling-iling kong wika at nagpatuloy na nga sa paglalakad nun. Sa pagdaan ng mga oras, nakakuha na ako ng kawayan at bagakay. Binuhat ko na ang mga ito at naglakad na pauwi nun. Balak kong sabihin sa aking ina ang tungkol sa matandang nakasalubong ko kanina. Pero hindi pa man ako nakakarating sa bakuran ng bahay, narinig ko na ang aking amang nagsisisigaw nun. Halos takbuhin ko na ang makitid na daan makarating lamang sa bahay. Sa pagdating ko nga ay nakita kong may iilang mga tao ang nasa likuran ng bahay namin. Galit na galit ang mga yon. Nagsisisigaw na aswang umano ang pamilya namin. Kami umano ang dahilan kung bakit namatay ang alaga nilang baboy. Buntis pa naman umano ang alaga nilang baboy nun. At yun lamang ang inaasa nilang pandagdag sa hanap buhay. Mga aswang kayo! Lumabas kayo rito sa lugar namin. Simula nang dumating kayo dito, marami na mga kababalagang nangyayari. Salot kayo dito sa lugar namin mga aswang. Bulyaw ng isang pinipigilan ng sa tingin ko ay asawa nito. Pilit namang nagpapaliwanag ang aking ina't sinabi niyang hindi kami mga aswang. At lalong hindi kami ang may kagagawan ng mga nangyayari sa sityo. Nagulat naman ako sa ginawa ng isa pang babae dahil sinabi nitong kung hindi umano talaga kami mga aswang, patunayan ng mga magulang ko sa harapan nila. Sabay tinapunan nito ng asin sa mukha ang aking ina. Mabilis namang humarang ang aking ama kaya imbis na ang aking ina ang tamaan ng isinaboy na asin ng babae, sa mukha ng aking ama tumama yon. Nagsisisigaw naman si tatay dahil pumasok ang iilang pirasong asin sa kanyang mata at napakahapdi nun. Sa galit ng aking ama ay hinataw niya ang itak at nagsisisigaw na pagpapatayin niya raw ang mga ito kung hindi pa ito aalis sa bakuran namin. Kaagad ko namang ibinaba ang pasan kong kawayan at nagmadali nang tumakbo papalapit sa aking ama at inawat siya dahil baka mamaya ay makatama siya ng itak na hawak niya at makasugat nun.
Nang maawat ko na siya, ay patuloy pa rin siya sa pagsisigaw at pinapalayas ang mga taong sumugod sa bahay namin. Pinagmumura niya pa ang mga ito at sinabihang ipapatawag sa barangay dahil sa mga kapangasang ginawa. Nakita kong tila natakot ang babaeng nagsaboy ng asin sa ginawa nito. Narinig ko pang bumubulong-bulong isa pang babae at nagsabing natamaan raw yata sa mata ang aking ama kung kaya't nagsisisigaw nito. Ang buong akala ko ay hindi narinig ni tate ang sinabi ng babae. Pero nagulat na lamang ako nang nagwika ito ng walang hiya. Kung kayo kaya ang sabuyan ko ng asin sa pagmumukha niyo at malagyan ng mata niyo, sa tingin niyo, anong mangyari ha? Mukhang nagkamali yata kayo ng hinala. Sad pa ng matandang lalaki at sinabihan na nito ang mga kasamang umalis na sila. Bago pa man umalis sa mga ito, ay humingi ng tawad sa aking ama dahil nagpadala sila sa usap-usapan ng mga tao. At dahil sa galit pa ng aking ama ng mga sandaling yon, hindi niya tinanggap ang paghingi ng paumanhin ng mga kasityo namin. Bagkos ay pinagbubulyawan niya pa ang mga ito at sinabihan silang bago manghusga ng kapwa at sumugod sa bahay. Alamin muna nila ang buong kwento, kung totoong aswang nga ba ang pinagbibintang nilang tao. May mga naniniwalang hindi aswang ang pamilya ko. Meron din namang hindi. Dahil hindi naman raw lahat ng aswang ay takot sa asin. Baka nagkataon lamang umano na kabilang umano kami sa angkan ng mga aswang na hindi takot sa asin nun. Nang makaalis na nga ang mga ito ay ipinasok ko na sa loob ng bahay ang aking ama't iginaya naman ni nanay sa kusina para makapaghilamos. Dahil pulang-pula na ang mga mata, panay pa rin ang pagmumura ng aking ama habang naghihilamos nun. Narinig ko pang nagbitaw siya ng salitang hahanapin niya ang aswang na sinasabi ng mga kasityo namin at ihaharap niya ang aswang sa lahat. Papatunayan niya sa lugar namin na hindi kami mga aswang at pawang panghuhusga lamang ang mga ginagawa nila. Pinayuhan naman siya ng aking inang huminahon na muna. Huwag idaan sa init ng ulo ang lahat dahil hindi nakakatulong sa problemang kinakaharap ang init ng ulong nararamdaman. Mga animal sila. Wala naman tayong ginawa sa kanila pero kung pagbintangan tayo, ganun na ganun lang ah. Sila kaya yung pagbintangan ko para malaman nila kung ano ang nararamdaman natin. Pagdadabog niyang saad nun. Sabi naman ng aking ina ay hayaan na. Ang importante ay wala kaming ginagawang masama at hindi totoo ang mga pinagbibintang nila. Hindi magtatagal ay lalantad din ang katotohanan kung sino talaga ang pumapatay sa mga alaga nilang hayop nun. Nang araw ng yun, ginawa ko na ang bakod na iniutos sa akin ng aking ina. Nilagay ko naman ang bagakay sa 4 na sulok ng bahay. Naglagay na rin ako ng sanga ng suha sa taas ng bubungan. Dahil sakitin ng bunso kong kapatid, ang sabi ng aking ina, lapitin sa mga aswang ang mga taong sakitin. Para sa kanila ay mabango ang mga ito. Kaya't kailangan ay lagyan ko raw ng bagakay ang lahat ng sulok ng bahay. Kinagabihan, habang nagpapahangin ako sa labas ng bahay, nakarinig ako ng mahihinang paghagok ng baboy. Sandali kong inilibot ang aking paningin sa buong paligid nun. Nakiramdam ako kung may hayop ba sa labas na bakuran. Alan, ano pang ginagawa mo riyan? Halika na rito't pumasok na. Matutulog na tayo, anong oras na? Tawag sa akin ng aking ina. Sige po, Nay, papasok na po ako. Tugon ko at naglakad na papasok sa loob ng bahay. Bago ko pa isinara ng tuluyan ng pintuan, ay saglit na sinipat ko ang labas at pinasadahan uli ng tingin. Baka sakaling makita ko ang hayop na naririnig ko kaninang nag-iingay. Makalipas ang ilang segundo at wala akong nakita nun.
Sinarado ko na ang pintuan at pumasok na sa silid tulugan. Sa pagdaan ng ilang minuto, habang nakahiga ako ay hindi ko na namalayang tuluyan na pala akong nakatulog nun. Hanggang sa isang malakas na kalabugan ang siyang nagpabalikwas sa akin ng bangon. Narinig ko sa taas ng bubungan. Doon nanggagaling ang kalabugan at para yung taong nadulas sa tinatapakang yero. Nagpagulong-gulong, pabagsak sa likuran ng bahay. Tay, anong nangyayari? Natatarantang tanong ko sa aking ama nang makalabas ako ng silid. Hindi naman umimik ang aking ama. Bagkos ay naglakad ito patungong kusina at may kinuha siya. Pagkabalik niya, may bitbit na siyang mga bawang, luyang itim at asin. Dinikdik niya ang bawang at nilagay palibot sa buong bahay. Maging ang dinikdik niyang bawang ay nilagay niya rin sa palibot ng bahay, samantalang ang luyang itim ay ipinahawak niya sa aking ina't sinabihan niya itong puntahan ng bunso kong kapatid. Teka lang, ano ba itong ginagawa mo? Bakit bigla ka lang nagkakaganyan at parang natataranta? Pagtatakang tanong ng aking ina, dahil hindi niya alam kung bakit nagkakaganon ang aking ama. Alam kong hindi isang normal na hayop ang nalaglag mula sa bubungan. Kaya ikaw, huwag mong iwanan yung bunso nating anak. Ikaw naman, Alan, kunin mong itak. Labasin natin ang aswang na yon. Paliwanag ng aking ama. Nanlaki naman ang mga mata ng aking ina at nasapo ang bibig at nagmamadali nang pumunta sa kwarto. Ilang sandali lamang ang lumipas ay nakarinig na kami ng malakas na alulong ng isang asot, maya't maya ang pagkawag nito ng tenga at para bang nagpapalakpak ang kamay. Malalaman mo kasi kapag kumakawag ang isang aso, kahit hindi mo ito tinitingnan, dahil magpapalakpakan ng mga tenga nito. Langya, may kasama pang alaga yung animal na yun Bulalas ng aking ama. Anong alaga yung sinasabi niyo, tay? Tsaka sino ba yung tinutukoy niyo? Tanong ko sa kanya. Sumenyas naman siya at nagsabing sumilip umano ako sa siwang at tingnan ang labas ng bahay. Makikita ko umano ang sinasabi niyang alaga ng aswang. Noong sinubukan kong silipin sa maliit na siwang ang labas ng bahay namin, ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang matandang lalaking nakasalubong ko kanina. May kasama itong tatlong naglalakihang asong nagbabaga ang mga mata't may mahahabang tenga. Nakatuwad ang mga yon dahil sa nakaangat ang bandang puwetan ng mga nakakapangilabot na aso. Tay, anong klase mga aso yung kasama ng matanda? Naintakutang tanong ko sa aking ama at umalis sa pagkakasilip nun. Sinabi ng aking amang mga sigbin umano ang tatlong asong kasama ng matanda. Alaga ng isang aswang ang mga sigbin at ito ang utusan nila para puntahan ang bahay ng taong bibiktimahin ng aswang na yon. Ano pong gagawin natin, tay? Tanong ko sa kanya. Hindi muna sumagot ang aking ama. Sa halip ay kumuha siya ng itak. Pinatulis niya ang bagakay na hawak-hawak. Naririnig ko namang panay ang pag-alulong ng mga sigbin at para bang sabik na sabik ang mga ito. Sa panglimang pag-alulong ng mga naglalakihang asong itim, ay agad na binitbit ng aking ama ang bagakay at ang tabak. Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas ng bahay at hinarap ang matandang uugod-ugod nun. Nagmadali ko namang kinuha ang isa pang bagakay at lumabas na rin ng bahay para sundan ng aking ama. Tay, teka lang po. Tawag ko sa kanya at patakbo nang lumapit. Kinilabutan ako sa kakaibang hanging dumadampi sa aking balat.
hindi ko maiwasang gapangan ng kilabot sa buong katawan. Kahit na napakalaki kong tao nun. Lakas naman ng loob mong tumuntong sa teritoryo naming tanda. Nagdala ka pa talaga ng alupores mo. Sambit ng aking ama. Akmang magsasalita pa sana siya nang makita kong sumenyas ang matanda sa mga alipores nitong suguri ng aking ama. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nagsisipulasan na ang tatlong nilalang at sa isang kisap mata lang ay bigla na lamang ang mga yoy tumalon sa bakod na ginawa ko. Klarong-klaro kong nakikitang nakabuka ang mga nagsisihabaang kuko at ang mga nakausling pangil ng mga nilalang na ito. Akmang kakalmutin na nila ang aking ama pero walang sabi-sabing itinaas ng aking ama ang bagakay. Malakas na hinampas ang mga sigbin na papalapit sa kanya. Buong lakas na pinaghahambalos ni tatay ang tatlong nilalang gamit lamang ang bitbit niyang bagakay noon na nasa mahigit 1 dipa ang haba. Sa bawat pagtama ng bagakay sa katawan ng mga nilalang ay walang tigil ang pag-angil na mga yon. Maya-maya pa ay nakita kong nasugatan sa dulo ng bagakay ang isa sa kanila. Agad yon na umangil na animoy labis na nasaktan at malakas na sumalampak sa katawan ng puno ng niyog. Agad namang sumugod pa ang isa pang nilalang kung kaya't malakas na hinataw ni tatay at pinatama sa tiyan ng sigbin ang hawak niyang bagakay na yon. Sa isang iglap ay nakita kong tumilapon yun at tumalsik ang likidong nanggagaling sa katawang natamaan ng dulo ng bagakay. Sa pagpapatuloy kong pagmamasid sa aking ama, Sir Seth, ay walang kahirap-hirap na napatumba niya ang tatlong sigbin. Ang buong akala ko'y susugod na sa aking ama ang huklubang matanda. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang bigla itong kumaripas ng takbo palayo. Nakita ko pang hinabol yon ng aking ama. Sumunod naman ako sa kanya. Pero pakiramdam ko ay parabang natigal po ako at nagpakawanang sa bulag ang aswang bago kumaripas ng takbo. Sa kadahilanang sa kakasunod ko kay tatay ay hindi ko na nakita ang dalawang naghahabulan. Kinakabahan na ako ng mga oras na yon dahil sa isang iglap lang ay nawala sa paningin ko ang aking ama. Alam kong matindi ang galit niya sa nilalang dahil sa napagbintangan nga na kami ang namiminsala sa baryo at pamilya kami ng mga aswang nun. Kung kaya't ganoon na lamang kapursigido ang aking amang makasagupa ang nilalang at mapatay ito. Dahil nangako siya sa sarili niyang ibabandera niya ang katawan ng aswang sa bungad ng sityo para lamang mapatunayan niya sa mga taong mali ang paratang nila tungkol sa amin. Tay, naasan ka po? Sambit ko at nagmadali ng tinunto ng daanang tinahak ng aking ama nung huli ko siyang makita. Dahil nga sa hindi ko na siya makita pa ay napagpasyahan kong bumalik na lamang sa bahay at doon hintayin ang pagbabalik ng aking ama. Naisip kong bantayan ang aking ina at mga kapatid dahil baka mamaya ay may iba palang mga kasamahan ang huklubang aswang na yon. Pagkapasok ko ay kaagad na tinanong ako ng aking ina kung nasaan si tatay. Hindi ko na po nasundan, Nay. Masyado kasi mabilis yung pagtakbo ni tatay kaya hindi ko na siya nasundan pa. Ganun ba? Hayaan mo at babalik rin naman kaagad ang ama mong yon. Sagot naman ni nanay sa akin. Paglipas ng ilang sandali ay natanaw ko nang pabalik na ng bahay ang aking ama. At may kasama na itong isa pang lalaking may bitbit na latigo ng pagi. Nakikita ko sila sa pamamagitan ng sinag ng liwanag ng buwan. Pagkapasok nga nila ay doon ko nakumpirma na buntot ng pagi nga ang hawak ng lalaking yon. Teka, hindi ba't siya yung lalaking umawat kanina doon sa babaeng pilit na nagwawalat gustong manambunot kay nanay?
Tanong ko sa isipan ko nun. Sinabi ng aking amang nakita siya ng lalaking may hinahabol, kaya't agaran itong tumulong. Galing umano sa panghuhuli ng isda sa ilog ang lalaki at nakita nga nitong aking ama. Isang manggagamot ang ama ng lalaki kaya palagi itong may bitbit na buntot ng pagi tuwing nagtatagal ito sa labas ng bahay kapag kagabi na. Sa nag-aalalang boses ay nagtanong ang aking ina kung ano ang nangyari nun. Nasaan na ang hinahabol at nasaan na ang 3 alaga nitong sigbin. Uminom muna ng tubig si tatay bago nagkwento. Ayon pa sa kanya, sa katagalang paghahabol niya katulong ang lalaki, ay naabutan nila ang matandang hukluban. Walang tigil nila iyong pinaghahambalos at nung akmang papatay na niya sana yon, nagmakaawa ang huklubang matanda at nangakong hindi na uulitin pa ang kawalang hiyaang ginawa. Animal ka! Gumawa-gawa ka pa ng kasinungalingang pamilya kami ng mga aswang. Hindi ka pa nakontento. Pinagkalat mo pa sa buong sityo para mapagtakpan ng kawalang hiyaan mo. Alam mo bang kamuntikan na mapahamak ang pamilya ko dahil sa kasinungalingang pinapakalat mo? Wika ng aking ama at sunod-sunod na inihampas ang bakakay sa katawan ng aswang. Panay naman ang pakiusap ng matanda at nangakong aalis na ito sa sityo at hindi na magpapakita pa. Itatarak na sana ni tatay ang bagakay sa katawan ng huklubang matanda pero mabilis siyang inawat ng lalaki at sinabihang hayaan na lamang umano na makaalis ang matandang yon. Huwag na yung patayin. Dahil oras na mapatay umano ni tatay ang matanda, ay maaari pa siyang mabaliktad sa husgado. Dahil hindi naman naniniwala ang mga pulis tungkol sa mga aswang. Kahit nasabihin ng aking amang aswang ang pinatay niya, ay hindi siya papaniwalaan. Kaya hayaan na lamang raw makatakas ang matanda. Total, bugbog sarado naman ito. Ilang araw na lamang ang itatagal ng buhay niya. Dahil ilang beses na itong nasugatan gamit ang bagakay at buntot ng pagi. Kaya kahit anong gawin itong panggagamot sa sarili, ay hindi na ito gagaling pa. Mabuti na lamang at nakumbinse ng lalaki ang aking ama. Kaya naman iniwan na nila sa kakahuyan ng aswang at sabay na silang bumalik sa bahay. Matapos ihayag ng aking ama ang tungkol sa mga nangyari, napabuntong hininga na lamang si nanay at nasambit ang salamat dahil natapos na rin ang sliraning nangyari nun. Napatunayan na ring hindi kami aswang at hindi kami namiminsala sa mga namamatay na hayop. Sinabi naman ng lalaking malakas ang hinala niyang kaya ipinapakalat ng matandang yung aswang ang pamilya ko ay dahil sa para mapagtakpan ang mga karumal-dumal na ginagawa nito sa sityo. Malamang sa malamang, ang huklubang nilalang na yon ang siyang pumapatay sa mga alagang hayop na mga kasityo at ibinibintang niya lang sa amin. Nang sa ganon ay patuloy pa rin ang kanyang ginagawang paghahasik ng lagim. Kaya siguro biglang napasugod ang aswang sa bahay namin dahil may mga iilang tao na ang hindi naniniwalang aswang kami. Siguro ay natatakot ng huklubang aswang na mabunyag ang sekreto niya. Kaya't naisip niyang kitilan na lamang kami ng buhay. Pero yun ang malaking pagkakamali niya dahil napapalibutan ng mga pangontra sa aswang ang buong bahay namin. Kung kaya naman hindi siya nakapasok sa loob ng bakuran. Sa halip ay hinamon niya ang aking ama para sa kakahuyan sila magsagupaan. Nagpakawala pa ito ng sabulag para hindi ko sila masundan. Kaya nga lang, minalas-malas ang huklubang aswang dahil noong malapit na sila sa may sapa, ay narinig ng lalaki ang pagsisigaw ng aking ama. Kaya't agarang nasaklolohan ng lalaki ito. Labis-labis naman ang pasasalamat ng pamilya ko sa lalaki. Bago umuwi ang lalaki na ito sa bahay niya. Matapos ang pangyayaring iyon ay tumahimik na ang balitang may namiminsalang aswang sa city namin.
Nung bisitahin naman kami ng kumpare ng aking ama, ay narinig ko pa itong nagwika nung nagkikwentuhan sila ng hindi nga talaga ako nagkamali, paring Bert. Sa tinagal-tagal ng namimesting aswang na yon, ikaw lang pala yung makakapagpalayas. Ngumiti naman ang aking ama at nagsabing kung hindi lang nagsinungaling at sinabi ng matandang angkan kami ng mga aswang, baka maawa pa si tatay sa huklubang yon. Kaya nga lang ay sinugod nga kami ng mga tao at sinabuyan pa ng asin ang kanyang mata. Sino ba namang hindi magagalit nun, diba? Mabuti na lang rin at hindi mo napatay yung aswang. Dahil alam mo namang hindi naniniwala sa aswang ang mga pulis. Tugon ng kaibigan ni tatay. Bago umalis ang kaibigan ng aking ama, ay nag-iwan na naman ito ng mga pinamiling pagkain at bigas. Nagbigay rin siya ng budget para sa pag-aasikaso sa mga dokumento ko. Dahil ilang araw na lamang umano siyang wala sa kanilang bahay. Pupunta siya ng Manila kasama ang kanyang pamilya at matagal-tagal muna bago makauwi nun. Simula nga nang mangyari ang kababalagang yon, ay namuhay na kami ng maayos sa sityo. Tumahimik na rin ang mga tsismosang nagkalat ng mga maling impormasyon tungkol sa amin. Dahil nalaman nila ang totoo mula sa lalaking tumulong kay tatay nang makasagupa namin ang matandang aswang.